Kaka-flee lang ni Putin mula sa Sochi dahil pagkatapos ng kanyang malaking pagpupulong, dumating ang mga drone ng Ukraine sa lungsod para salubungin siya. Parang hindi pa sapat na nakakatakot ito. Mukhang ang ilan sa mga drone ng Ukraine na tumatama sa Russia ay hindi talaga galing sa Ukraine, kundi mula sa ibang mga bansa tulad ng Kazakhstan. May ilang Russians na nananawagan kay Putin na maglunsad ng bagong espesyal na operasyong militar laban sa Kazakhstan. Pero alam ni Putin ang isang bagay, hindi kakayanin ng Russia iyon. Sinasabi ko ito dahil matapos ang 3.5 taon ng espesyal na operasyong militar sa Ukraine, napipilitan na ang Kremlin na aminin na hindi na kayang panindigan ng Russia ang kanilang mga pagkalugi. Ang pag-amin na ito ay dahil sa mga komento ni Pangulong Trump tungkol sa Russia na parang papel na tigre, na patuloy pa ring pinapabulaanan ng mga opisyal ng Russia kahit ilang linggo na ang lumipas. Talakayin natin ang mga ito sa video ngayon. Simula sa talumpati ni Putin sa Sochi, Russia. Hindi ito nagtapos ayon sa kanyang plano. Ayon sa Kremlin media, gabi ng Oktubre 2 ay inatake ng drone ng Ukraine ang Sochi. Matapos magsalita ni Vladimir Putin, bandang 10:30 ng gabi, isinara ang mga paliparan sa Sochi at mga kalapit na lugar. At makalipas ang kalahating oras, inihayag ng alkalde ng Sochi ang banta ng drone attack sa lungsod. Dahil dito, isinara ang mga paliparan ng lungsod ng 7 oras. Kaya naantala o nakansela ang 10 paalis at 40 paparating na flight. Ang dahilan kung bakit ko ibinabahagi ang lahat ng ito ay dahil ito ang malaking araw kung saan nakatutok ang lahat sa Sochi. Nagdaos si Putin ng malaking pagpupulong at inimbitahan ang maraming pro-Russia na international na mamamahayag sa lungsod. Gusto niyang ipakita kung gaano kaayos at kaligtas ang Russia at ang lungsod. Sa totoo lang, tuluyang nawalan ng kontrol ang mga pangyayari. Walang flight na papasok o palabas at tanging drone ng Ukranya lang ang nasa himpapawid. Nakakahiya para sa pangalawang pinakamalakas na militar sa mundo. Pero sa totoo lang, hindi lang sa komperensya nagpunta ang mga drone. May ilang names na didahan. May ilang drone ng Ukranya ang nakaabot sa Orsk Oil Refinery ng Russia, malalim sa teritoryo ng Russia. Narito ang video ng pag-ataking iyon. Naghihintay pa sila ng isa pa. May dalawa pang Samara dito, malalaki. Dalawa pang Samara. Dito siya pumunta sa kanan. Maliliit ito, dalawa pang malalaki. Sa tingin ko, nagtitirahan na siya. May dalawa pang Samara dito. Isa ito sa pinakamalalaking refinerya sa bansa. At sa ngayon ang pinakamalaki sa Southern Ural na rehiyon ng Rusya. Nagpoproseso ito ng 6 na milyong tonelada ng krudong langis kada taon, halos 3% ng kabuuang kapasidad ng Rusya. Inamin ng pamahalaang panrehiyon ang pag-atake sa refinerya, ngunit iginiit na hindi naapektuhan ang operasyon nito. Sa kasamaang palad, ipinapakita ng mga video clip na kaugnay ng insidente ang kabaligtaran ng kanyang pahayag. Ito ang dahilan kaya nilagdaan ni Putin kamakailan ang bagong batas na nagbabawal mag-record, maglathala o magpakalat ng larawan o video ng pag-atake ng mga Ukrainian. Sa clip na nakita ninyo, may mga sumisigaw sa cameraman. Sinasabing, "Huwag kang mag-video." Ngayon pwede siyang pagmultahin o mas malala pa, gulag. Kapag lumalabas ang ganong clip sa Russian social media, napagtatanto ng publiko ang pagsisinungaling ng mga opisyal at gumagawa sila ng hakbang para protektahan ang sarili. Matapos mailathala ang clip sa Russian social media, nagunahan agad ang mga tao sa gasolinahan para kumuha ng gas. Panoorin ninyo ang clip na ito.
Ngayon, habang may mga Russian na naghahanap ng gas, ang iba ay nakatuon sa mas komplikadong bagay. May isang bagay akong hindi pa nasasabi sa inyo. Ang refinery na ito ay nasa 1,000 at 400 kilometro o 1,000 milya mula sa hangganan ng Ukraine. Ibig sabihin, malalim ito sa loob ng Russia. Sobrang lalim na hindi maabot ng kahit long-range drone ng Ukraine mula sa bansa nila. Pero ito ay nasa 5 kilometro lang o mga 2 milya mula sa hangganan ng Kazakhstan. Maraming Russians ang sinisisi ang Kazakhstan sa drone attack at nananawagan kay Putin ng bagong operasyong militar. Tingnan mo itong sikat na post sa isang Russian military channel. Sabi ng Russian propagandist na si Mardon, inatake ng mga drone ang Orsk Oil Refinery. Mga 1,000 at 400 kilometro ang layo ng hangganan ng Ukraine hanggang Orsk. Lubos na malinaw na ang mga drone ay inilunsad mula sa teritoryo ng Kazakhstan. Kaya, ang tanong, hindi ba panahon na para magsagawa ng raid sa teritoryo ng malayang Kazakhstan upang alisin ang mga banta sa pambansang seguridad ng Russia? Mas mainam na linisin agad ang Astana. Ang mga Ruso ay hindi talaga para sa dialogo. Gusto ko lang linawin na walang ebidensya na ito ay mula sa Kazakhstan, pero may ilang Ruso na handa nang magsimula ng pananakop. Hindi si Putin, gayunpaman. Dahil alam ni Putin na wala nang kakayahan ang Russia para sa isa pang digmaan. Sinasabi ko ito dahil inamin na ng Kremlin na daan-daang libong tao ang nawala sa Russia dahil sa pananakop sa Ukraine. Aminado ang Kremlin na may hindi bababa sa 134,000 na kumpirmadong patay na mga Ruso na may pangalan. Para lang ito sa mga nabigyan ng abiso at nailibing ng pamilya nila. Bihira nang bumaba sa 120 ang namamatay kada araw. Ang mga voluntaryo at bilanggo ay pinapadala sa gilingan. Samantalang ang mga general ay nagbibilang ng medalya. Libo-libong opisyal ang nawala at winasak ang mga rehiyon. Nasaan na ang walang talo? Ayon sa mga kanluraning analista, posibleng umabot sa 200 hanggang 30,000 ang totoong bilang ng namatay. Isama mo pa ang mga sundalong hilagang Koreano at lalo pang tumataas ang bilang. May superpower na di kayang sakupin ang Kyiv o patakbuhin ang mga refinery, pero kaya nitong tiyaking nasa oras ang mga seremonya. Di na nakapagtataka na sila. Ang may pinakamalaking seremonya sa mundo. Kita mo, hindi ayon sa plano ang pananakop na ito at mukhang lalala pa ang sitwasyon. Iyan ay dahil mukhang paparating na ang mga United States Tomahawk sa Ukraine. Sana ay agad itong aprubahan ni Pangulong Trump. Ayon sa mga ulat, maaari na itong mangyari anumang oras. Kaya nagpapadala ng misteryosong mensahe si Pangulong Zelensky kay Putin. Pakinggan mo mismo. Bago ang sandaling ito, ginagamit namin ito sa mga target na malayo, kaya ang ginagamit lang namin ay ang aming sariling sandata, gaya ng alam mo. At pagkatapos ng aking pagpupulong kay Pangulong ng Estados Unidos, oo, gagawin namin. Pwede pang may iba. Hindi ko alam, tingnan natin. Nagbabala si Zelensky na kung itutuloy ng Russia ang pag-atake sa enerhiya ng Ukraine habang papalapit ang taglamig, sisiguraduhin ng Ukraine na mawawalan din ng kuryente ang Moscow. Dito ko gustong ilipat ng kaunti ang usapan tungkol sa sinabi kamakailan ni Pangulong Trump. Mukhang hindi pa rin makamove on ang mga Ruso. Baka naalala nyo nang tawagin ni Pangulong Trump ang Russia na paper tiger. Hanggang ngayon, sinusubukan pa rin linawin ng mga opisyal ng Kremlin na, "Hoy, hindi tigre, ang Russia, oso ito. Kaya ayusin nyo ang mga impormasyon nyo." Pakinggan nyo ang personal na tagapagsalita ni Putin, si Dmitry Medvedev, sumagot. Hindi tigre ang Russia, sa katunayan, mas karaniwang iniuugnay ito sa isang oso, walang umiiral na paper bear. Oso talaga ang Russia, madalas gamitin ni Putin ang oso para ipakita ang iba't ibang emosyon. Wala talagang papel dito. At sa totoo lang ito, inulit niya sa pangalawang pagkakataon kung sino ang tinutukoy niyang paper tiger. Sinabi niya na ayaw niyang magsalita tungkol sa iba, pero inulit niya, hindi ko alam kung sino ang tinawag niyang paper tiger. Ang presidente ng mismong bansang iyon na tumakas mula sa Afghanistan matapos ang 10 taon, hindi niya na kayang pamahalaan ito kahit isang linggo. Puro kalokohan lang lahat ng sigaw niya tungkol sa maling ginagawa ng Russia, pagkainis kay Putin at pagkabigo ng Russia.
Mula simula hanggang dulo, Ginong Trump, tuparin mo ang mga ipinangako mo sa Alaska. Kung hindi mo kayang tuparin ang mga yon, manahimik ka na lang. Kung di mo kayang manahimik, huwag ka na lang magsalita tungkol sa kapayapaan at kasunduan. Hindi lang mga opisyal ng Kremlin ang nag-react. Si Putin mismo ay tumugon sa komentong ito ni Pangulong Trump sa Valdai Conference bago siya umalis dahil sa mga drone ng Ukraine. Ito ang sinabi niya. Kung tayo ay nakikipagdigmaan sa buong NATO bloc at sumusulong ng may kumpiyansa, at kung isa lang itong papel na tigre, ano nga ba talaga ang NATO? Ano ang kinakatawan nito? Ano ang kaya nitong isipin para sa sarili nito? Ano ang iniisip niya tungkol sa sarili niya? O sige, ang pinakamahalaga para sa atin ay magtiwala tayo sa sarili natin at nagtitiwala tayo sa sarili natin. Isa pang nakakaintrigang pahayag ni Putin sa kumperensya. Sinabi niyang aatakehin ng Russia ang nuclear power station ng Ukraine kung gagawin din ito ng Ukraine. Ito ang paraan ni Putin ng pananakot sa mundo gamit ang banta ng nuklear na sakuna. Sinasabi niya sa kanluran na kung hindi nila pipigilan ang Ukraine sa pag-atake sa refinery at target militar ng Russia, magdudulot si Putin ng nuklear na sakuna na babayaran ng lahat, pati mga mamamayang Ruso. Kung umatake si Putin sa nuclear plant sa Ukraine, pinakamalapit na bansa ang Russia. Sila ang unang makakaranas ng epekto bago pa man ito maranasan ng ibang bansa. Ngayon, sa tingin ko, sinabi niya ito bilang babala. Pero ang pinaka nakakatawang bahagi ay, habang sinasabi niya iyon, ang militar ng Rusya ay naglalabas ng mga video ng kanilang pag-atake sa planta ng kuryente ng Ukraine. Walang iba kundi ang Chernobyl nuclear power plant. Una, tingnan natin ang sinabi ni Putin. At ano ang pumipigil sa atin para gumanti ng pareho? Makikita sa screen ang clip mula militar ng Russia na umaatake sa power plant na nagsusupply sa mga nuclear reactor ng Chernobyl. Bagamat hindi na gumagana ang mga reactor ngayon, kailangan pa rin ng tuloy-tuloy na kuryente at tubig para mapatakbo ang cooling system ng ginamit na fuel rod. Sa ganitong paraan, maiiwasan nila ang insidenteng nuclear na naranasan ng Russia noong Soviet Union. Ngayon, sinasadya ng Russia na atakihin ang mga power station dahil sa ganitong paraan. Maaari nilang sabihin, "Hoy, hindi namin inatake ang nuclear power plant." Nagdulot din ito ng sako ng nuclear na kailangang harapin ng mundo. Ito ang Russian na pananakot na hindi matanggap ni Putin. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Hindi na kontrolado ni Putin ang digmaan at nagiging desperado na siya. At hindi lang si Putin ang nakakaintindi nito. Napapansin na rin ito ng media personalities sa Russia at hayagan na nilang tinatawag na bigo ang digmaan. Habang nananatili sa loob ng Russia, isa itong hindi pangkaraniwang bagay na hindi mo madalas makita sa media ng Russia. Lahat ng sinasabi nila ay aprobado ng Kremlin. Kaya kapag may nagsasalita ng labas sa linya, alam nating may masamang nangyayari. May Russian war correspondent na nagsabing matapos ang 3.5 taon at daan-daang libong namatay, wala para ring natutupad sa mga layunin na inihayag ni Putin sa simula ng operasyon. Ayon sa tinatayang calculation, kung susulong tayo sa ganitong bilis, binabasag ang depensa ng kalaban at nilalampasan ang sistemang ito ng mga puntong depensa, winawasak ang sistema ng mga matitibay na posisyon, mga fortification at unit ng depensa, napakaseryoso talaga nito. Nung ganon, abutin tayo ng mga taon. Halimbawa, kung titingnan natin ang mapa, marahil mas mababa sa 40%, mga 35%, mga 35% ng Donetsk People's Republic ng Russian Federation ay nasa ilalim ng occupation ng Kiev. Ito ang mga pangunahing lugar at base area na pinagmulan ng ATO. Ang tungkulin natin ngayon ay paalisin ang kalaban mula roon. Mahirap na trabaho ito. Sa aking calculation, kung ganito ang bilis natin, may dugo, pawis at mabagal na pag-usad ng 10 o 100 metro kada araw. Makinig ka, aabutin ng 1 hanggang 1.5 taon para mapalaya ang teritoryo ng Democratic People's Republic. Kumusta naman ang pag-abot sa iba pang layunin ng espesyal na operasyong militar ngayon? Tingnan natin. Sa tingin ko, ayon sa Pangulo, ito ang mga pangunahing layunin.
ay ang demilitarization ng Ukraine at ang denoxification ng Ukraine. Pero gaano na ba kalayo ang narating natin ngayon? Tingnan natin kung gaano na tayo kalapit doon. 3 taon na mula nang simulan natin ang espesyal na operasyong militar. Nasaan na tayo sa pagtamo ng mga layuning ito? Sa totoo lang, simula pa lang ito ng mahabang landas. Sa kabila ng dugong dumanak, na walang buhay, nagastos na yaman at pinsalang dulot, Kakababa lang ng nakakagulat na anunsyo ng YouTube. Magbabayad ito ng 64 na milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa raw sa mga creator ang YouTube. Kaya nga makikita mo sa homepage mo ang mga video na wala pang 1,000 views. Gaya nitong isa dito. Ngayon, syempre, hindi ibig sabihin nito na lahat ay dapat magsimula ng sariling channel. Pero kung naisip mo na dati na magsimula ng YouTube channel o faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Araw-araw, milyon-milyong dolyar ang binabayad ng YouTube sa mga creator at mas pinopromote na ngayon ang mga bagong at maliliit na channel. Sigurado akong marami kang tanong paano magsimula at palaguin ang channel. Madalas kaming makatanggap ng tanong sa email mula sa inyo. Kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kaya kung isa ka sa mga interesadong magsimula ng sarili mong channel, maaari mong panoorin ang video na iyon dito sa YouTube sa pamamagitan ng pag-click sa link sa description or card sa iyong screen.